Hello, hello, Virgo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong komprehensibo, detalyado at hindi bitin na weekly reading for August 11 hanggang August 17. So mga kapwa ko Virgo, ang birthday ko po ay September 18. Ano pong birthday nyo? Comment down below. Kwentuhan lang tayo ha, tulad na kagawian. This is a general reading, kaya sit back, relax, enjoy our reading. Upo na po kayo at tayo ay magkwentuhan today. Para malaman mo yung para sa'yo, so gamitin mo yung intuition ha, for you to know the real message na angkop sa'yo mula sa yung spirit guides for today, okay? So Virgo, meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion later ha. So kung meron kang pangmalakas ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Sa isip mo lang ha, huwag mo isulat sa baba, sa isip lang. We will answer that later. So stay tuned for that, okay? So Virgo, thank you again for all of your donations ha. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads ako, napakabait nyo po sa akin every time na meron po tayong free reading dito sa ating channel for Virgo. So from the bottom of my heart, thank you again Virgo for not skipping the ads. Okay? I-follow nyo rin po ako sa Facebook, James Tarot PH. Okay? So Virgo, na naghihintay sa inyo ngayong buong August 11 to 17, inhale. And exhale. At the center of your reading, you have... Ooh, the Two of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the Five of Wands. In the area of what you need, you have the Nine of Swords. Ooh. In the area of what's affecting your current energy, you have the Seven of Cups. Beautiful. In the area of your near future, you have the Two of Wands. Lovely, lovely, lovely. In the area of your challenge for the week, you have the Knight of Cups. Ooh, interesting. In the area of your fortune, you have the Hanged Man. Beautiful. Wala nang delay, wala nang delay. Wow. This week will be a very, very smooth sailing dahil merong action, merong pag-andar, kumbaga. In the area for divine messages, you have the Hierophant. Lovely. At ang outcome mo for the week, ano kaya ito? Mamaya buksan natin siya, Virgo, at the end of our reading. So, bago natin basahin ang different cards mo in different aspects of your life for the week, ano muna ang lingering energy in your background? You have the Magician card. Wow! Wow, 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 wow. Manifestation card, Virgo. It is here. Sabi ng spirit guides mo, kaya mo. Kung meron ka ngayon pinoproblema, Virgo, makausap tayo ngayon at meron ka iniisip na project o plano o mga balak gawin ngayong linggong ito, kailangan mo malaman, sabi ng spirit guides mo, kaya mo. Doable. Attainable. Reachable. You have enough tools, you have the enough skills, you have the talent and the readiness, ika nga, para kunin yan, para gawin yan. So parang sabi ng spirits mo, wag nang magpatumpik-tumpik pa kasi ito na yung mga bagay na para sa'yo this week, okay? Sabi ng spirits mo, whatever you're trying to manifest na mga matagal mong dinasal, paulit-ulit mong dinasal, parang God, please, I want this, I want that. Universe, bring me this, bring me that. Ito po ang kailangan ko sa buhay ko. Makukuha mo siya. Okay? You have the power and ability this week to manifest what you want. Ang kailangan lang from you, Virgo, alam mo kung ano? Hakbang. Hakbang, action, magagawa mo. Iyo yan. Wow. This is really beautiful. This is really something na I know for a fact na dapat mong makuha this week na to. Because tayo mga Virgo, we're very, very ready to get what we want. Diba? Parang tayo, napagplanuhan natin bago pa planuhin ng ibang tao. Tayo mga taong sigurista din and very perfectionist to a fault. Pero talent natin yan eh. Para sa iba, ano yan eh, very, very tacky. Pero para sa ating mga Virgo, feeling ko, talent yan eh. Yung pagiging perfectionist because way ahead tayo nag-iisip. At pag talagang umaksyon na tayo, ready na tayo. And this week will be that time. So congratulations para sa inyo lahat, Virgo. Okay? So, angat ko lang to dahil medyo masikip ang ating mga cards for today. So, basahin natin ang full spread mo. At the center, you have the Two of Swords. Si Two of Swords, sinasabi niya dito, Virgo, na meron kang choices na parang iniisang tabi mo pa nito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan. Parang meron kang dapat gawin, pero hindi mo siya in-actionan o dinedelay mong sadya because feeling mo hindi pa ready o hindi ka pa sure o parang sabi mo ang hirap-hirap harapin kaya wag na muna. Parang may mga ganyan eh. Kasi parang sa sistema natin yung mga Virgo na we will do it once na ready na tayo. At once na nakahanda na lahat. Because we don't want na balikan siya ulit o gawin siya o i-redo siya ulit pa nagkamali tayo. Ayaw natin ganoon, ayaw natin ng second chance. Meaning, ayaw natin mag-second over again sa mga bagay, di ba? Parang pag ginawa natin, gusto natin perfect na as is, magdire-diretso na, wala nang babalikan pa, wala nang aayusin pa, parang ganyan. So, we always try to make things perfect the way we plan it to be.
Pero ngayon, sabi ng spirits mo, yes, may mga bagay kang paplanuhin na gustong gawin, may mga bagay ka na gustong simulan, may mga bagay ka na parang dapat nang pagplanuhan o dapat na bigyan ng desisyon, pero ngayon parang you are delaying it. Medyo parang, teka, ano ba gagawin ko dyan? Hindi ko alam. Teka, yan ba? Eh, naku, hindi ko sure. Parang may delay may delay motion from your part. And sabi ng spirits mo, mayroon ng paraan. With the Magician card here, meron kang maiisip na paraan this week to get out of this situation para makuha mo na yung bagay na dapat mong galawan na. Okay? Narinig ko parang, uy, ang tagal na yan, mag-decide ka na, ipasa mo na, parang something like that. Or asikasuhin mo na, buhisiin na yan, bakit nag-play safe ka? That's what I'm hearing, no? Parang ngayon, you need to face the truth and gawin na kung ano man yung mga bagay na parang nagpapatagal sa'yo, parang kailangan mo na harapin, Virgo. Okay? The Two of Swords, clarify natin. Two of Swords being clarified by the Four of Wands. Yes, wow. Nakita ko rito na once gawin mo siya, it will benefit yung mga stable things sa life mo. Halimbawa sa trabaho, sa negosyo, o kaya sa iyong sarili, sa iyong relasyon, meron kang gagawin this time na once you decide on this, magiging stable na ang lahat. Because ngayon nakita ko na parang one step closer ka na lang, no? One step closer to your celebration, one step closer to the milestone. Malapit na, Virgo, malapit na. At nararamdaman ko yung pag-iingat mo, nararamdaman ko yung pagprotekta mo sa sarili mo na parang ayaw magkamali, ayaw mong mag-fail, ayaw mo nang magpaulit-ulit kasi tayo, once we planned it, yun na yun di ba? Parang dapat naisip ko na before lahat na maaaring mangyari para pagdating sa pagpasa ko, pagdating dun sa approval or sa paggawa, wala na akong aasikasuhin pang ibang bagay para smooth sailing, di ba? Pero nakita ko talaga one decision away ka na lang from your milestone. So parang ituloy mo pa, i-push mo pa at malapit ka na dyan. Nakita ko na wag mo na masyadong protektahan ng sarili mo, Virgo. Don't be afraid to fail. Dalawang bagay lang mangyari sa'yo. It's either you win or you learn something. Dalawang bagay lang yan. And you're gonna polish again and reach that. So, don't be afraid. Ngayon, harapin mo din katotohanan. Do the right thing, mag-decide so that mag-celebrate ka na, maging hayahay ka na, maging kampante ka na, makahinga ka na maluwag. Because nakita ko naman, the right decision will be made this time. Pag lumalabas po si Magician card, sinasabihan ka ng spirits mo na this is the right time to start something because you are ready. Parang narinig ko hinog na. Yan. Hinog na for you. Okay? In the area of what you want, you have the Five of Wands. Yes, gulong-gulo ka pa. Isip mo, puso mo, kaluluwa mo, or even yung ginagalawan mo. Parang napaka-competitive ng industriya mo. Yung parang papasukin mong industriya, yung gagawin mong goal, alam mo na marami kang karibal dyan, maraming magagaling din, marami ding mga taong kaya din pumasok o kaya ding lagpasan o higitan ka, no? Siguro naramdaman mo yan, nakikita mo rin yan. Pero sabi ng spirits mo, kaya mo Magician ka ngayon linggong ito. Kaya mong gawin, kaya mong ipasa, kaya mong maaprobahan, kaya mong gawing posible ang imposible this time. Ang kailangan talaga, Virgo, ay kalinawan ng isip. Hindi pwedeng confused ka, hindi pwedeng atras-abante, hindi pwedeng natatakot ka porque magaling si kabila, magaling siya. Kailangan ipamalas mo yun sa'yo. Sabi ng spirits mo, very, very funny. Pero sabi ng spirits mo, huwag mo silang itrato na kaaway o huwag mo silang itrato na kakompetensya. Meron ka daw matututunan sa kanila, pwede mo i-apply sa sarili mo. Pare-pareho lang daw naman daw kayong gusto lang manalo at hindi daw kayo magkakalaban. Parang ganyan. That's what I'm hearing. So ngayon, focus ka lang daw sa sarili mo. Huwag mo na masyadong tignan yung paligid. Huwag mo na siya i-compare sarili mo sa ibang tao. Alam ko, mahirap iwasan yan, especially kung pare-pareho kayo ng gustong gawin. Mahirap yung hindi ka mapatingin mahirap yung hindi ka mainggit Pero this time around, sabi ng spirits mo, iwasan mo ang pag-compare sa sarili mo sa iba. Just do your best, do your own, okay? At talagang dire-diretso ka dyan, okay? Ngayon, ang kailangan sa'yo, magkaroon ka na ng solidifying idea. Tama na yung pagkalito. Talaga lumabas ito kalinawan no? Sa fortune mo, you need to be enlightened daw sa ginagawa mo this time. Okay? Enlightenment is your power. The Five of Wands being clarified by the High Priestess. Yes, talaga namang kalinawan ng isip and also trust your instinct. Kung ano yung balak mong gawin, kung ano yung gusto mong gawin, pagkatiwalaan mo yun, you are the magician. Makakaya mo yan, okay? Kung ano yung bugso ng damdamin, yung instinct mo, sabi niya, ito gawin mo yun, okay? Nakita ko naman dito na you have the enormous talent. So, with the High Priestess dito, wala siyang bubong Walang bubong yung bahay niya. Ibig sabihin, the sky is the limit. The possibilities are endless. Kaya mo yan. Kung may isip kang idea sa'yo mo, why not gawin ko to? Why not gawin ko yan? So, makakatulong yan daw sa'yo in your full potential. Nakita ko rin dito na kapag pinagkatiwalaan mo ng sarili mo, mawawala yung duda, mawawala yung alinlangan, kaba, saka urong-sulong, magiging mas palaban ka this time. Okay? In the area of what you need, what you need na Virgo, ito talaga paalala para sa ating lahat. Enough na of overthinking.
Enough na of replaying kung ano yung possible na mangyayari, kung ano yung possible na pangit na mangyayari, kung ano yung possible na negatibong mangyayari. Naku, paulit yan sa isip nating lahat. Kahit ako, relate ako dito na parang what we need is to relax, is to trust ourselves, is to trust God and trust our faith na dadalhin tayo sa tamang landas, no? Tama na yung paulit-ulit mong sana ganito, sana ganyan, ay dapat ganito, dapat ganyan. Pati ba naman yung kanan o kaliwang ihahakbang, pinag-iisipan pa natin kung tama yung damit natin, tama ba yung approach natin, marami bang tao doon, magulo kaya doon, dapat agahan natin. So marami tayong mga bagay na iniisip na wala pa naman o actually hindi naman talaga mangyayari. So ngayon, kalmahan mo lang, relax ka lang, you need to think positive this time. Nakita ko na wag ka na masyadong magbasa-basa na pa ng mga negang news o mga negang chismisan, especially online. Parang sabi dito, i-dissect mong mabuti o salain mong mabuti yung mga information o mga bagay na kinoconsume mo everyday. So siguro bawas-bawasan yung panonood ng mga negatibong palabas. Halimbawa, mga horror o kaya mga balita, mga chismisan online. Ako, nakadagdag lang sa pressure at sa kainis ng ulo mo. No? Ngayon, piliin mo. This is a choice, ha? This is a choice, Virgo. You need to choose to relax. You need to choose to be happy. At itapon sa bintana lahat ng worry at ng stress. Lagi mo iisipin, God is with me, why worry? God is with me, why stress? Okay? The Nine of Swords being clarified by the Four of Pentacles. Yes, kakasabi ko lang, di ba? You need to embrace something that is valuable lang. At yung mga bagay na hindi ganun ka-importante o talagang pang-inis lang sa buhay mo o alam mo na parang, pwede ko lang pabayaan yan, bitawan mo na. Halimbawa, sa araw na to, pagkagising mo, nakita mo agad si kapitbahay, nagbubungkal ng lupa, tapos tinatapon sa kalsada yung lupa, halimbawa lang. Tapos ikaw nainis kasi, ano ba yun, napakakalat naman niya. Napaka walang pakundangan sa kapitbahay, pero naisip mo, sige, palagpasin ko na lang, baka naman mamaya linisin niya o kaya baka mamaya tapusin niya. Okay, sige, palagpasin ko na lang yan. Kung may mga bagay na pwede mo naman palagpasin, especially if it's temporary problems, just let it go, Virgo. Let it go. Huwag ka daw magdagdag ng mga problemahin mo this week, okay? If you can push that away at i-ignore mo na lang. At ngayon, pahalagahan mo yung mga nag-value, trabaho mo, negosyo mo, pamilya, anak, kung ano lang talaga yung mahalaga, yun lang ang bigyan mong atensyon at effort. Okay? Para hindi masayang yung pawis, hindi masayang yung laway, hindi masayang yung araw kakaisip sa mga bagay na pwede naman palagpasin na lang. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Seven of Cups. The Seven of Cups ang dahilan ko bakit hindi ka makapamili this time. Because you have a lot of options. Sabi mo, why not pasok ko to, hindi ito na lang kaya, hindi yan na lang, hindi ito na lang, baka mas maganda to, ay baka ito pwede pa. So, sa kakaisip mo ng perfect way, yan. Kakaisip mo ng perfect way in order for you to fully succeed, kasi gusto mo talaga success na eh. Gusto mo agad talagang matumbok na to eh. Kakaisip mo ng tamang paraan, lalo kang nahihirapan. Kakaisip mo ng tamang strategy, lalo kang nakukulob doon sa confusion, no? Now is the right time for you to listen to your heart, listen to your intuition, listen to your instinct. Ano ba talaga dito yung una mo munang ipapasa, una mong gagawin, una mong ipapa-approve, una mong hakbangan, no? O unang pinto na gusto mong pasukin. Pwede rin ganyan, pwedeng different opportunity. No, sabi ng spirits mo, ask yourself kung ano yung mga bagay na malapit sa puso mo, na sabi mo, ito muna gagawin ko kasi parang kayang-kaya ko to. So sa ganon paraan makakapamili ka na at dire-diretso ka na sa tagumpay sa iyong milestone. Nakita ko na kung ano man pipiliin mo dito is the right decision. Because lumabas si High Priestess and lumabas si Magician card telling you that you're on the right path, that you are ready now to conquer a new journey, parang may nakita akong biglang nagbukas na daan for you. I don't know why. May bigla ko nakitang biglang bukas na ruta for you out of nowhere. And that is telling me na yes, kung ano man direksyon at desisyon na pipiliin mo, that is the right path. Path to celebration, path to right na ruta. Okay? Ngayon, mag-isip ka na, Virgo, what is something na gusto mong gawin this week na yun nakakapitan mo muna? Especially here, you need to embrace first something that is valuable, na doable, attainable, para hindi ka na malito, okay? Pick the right one na tawag ng instinct mo. Okay? The Seven of Cups, clarify natin. Seven of Cups being clarified by... You have the Page of Cups. Yes, nakita ko ito, be imaginative, be creative. I'm seeing here na talagang puso ang paiiralin mo eh. Kung ano yung tawag ang damdamin mo, yung talagang magpapaangat sa energy mo, magpapaangat sa imagination mo, sa puso mo, sa passion mo. Yung parang may drive ka to do that. Meron kang kumpiyansa sa sarili. Sige, gawin ko to because nandun yung tawag ang damdamin mo. Alakas-lakas ng loob mo gawin siya kahit naman kung tatanungin mo sa sarili mo, kaya ko ba talaga? Kaya ko ba yan? Pero may alinlangan man, may duda man, pero naniniwala ka, ramdam mo, kaya mo eh.
So, listen to your heart. Kung alin dito yung mga choices mo na kaya mo gawin this time. At talagang tinatawag yung instinct mo na ito gawin mo, Virgo, ito piliin mo, Virgo, ito ang simulan mo, Virgo, ito yung pasa mo, ito ang busisiin mo muna this time. So, whatever your heart calls, naramdam mong para sa'yo, yun ang gawin mo. Kung ano yung magpapasabik sa'yo, kung ano yung magpapa-excite sa'yo, kung ano yung bagay na talagang wholeheartedly alam mong dapat mong gawin ngayon. Okay? Pag nagawa mo yan, promise ko sa'yo, hindi ka na mako-confuse. Meron ka na agad decision at talagang dire-diretso na yan patungo sa iyong milestone. Okay? In the area of your near future, you have a Two of Wands here. The Two of Wands, sinasabi ng spirits mo, you are now ready to conquer a new place or a new endeavor, a new world, ika nga. So ngayon, have a clear vision daw pagdating sa future ha. Have a clear vision kung saan ka talaga gusto mong pumunta. Parang dapat lagi kang decisive. With dalawang two dito, Two of Swords and Two of Wands, sinasabi ng spirits mo, yes, you are aligned with your higher self. Okay? Kung ano yung pinapagawa sa iyo ng spirit guides mo, ng yung higher power, pinapagawa niya dito sa lupa. Ibig sabihin, talagang nakadirekta ka. Naka-aligned ka at talagang destiny mo ang gumagawa ng paraan this time para magpatuloy-tuloy ka doon sa mga bagay na ginagawa mo. Nakita ko rito na may mga alinlangan kasi mo, bakit yun ang gusto kong gawin? Nakakatakot naman. Bakit yun ang gusto kong simulan? Pero parang hindi ako sure. Pero yung tawag ng damdamin mo, ito talaga gusto ko talaga to Parang sige na, ibigay ko na. Parang that is your higher self pushing you. No? May alinlangan, may takot, may duda, pero ramdam mo ito talaga yung para sa akin. So gawin mo talaga siya. Nakita ko rin dito na no time na for playing safe, Virgo. In the future ha, para magkakaroon ka talaga ng lakas sa loob na kumawala sa nakasanayan, kumawala sa yung mga ginagalawang mundo na dati, parang sabi mo, komportable na ako dito, ayoko na umalis, ayoko na gumalaw. Pero in the near future, magkakaroon ka ng idea or endeavor o kalakasan ng loob na sumubok pa ng mga bago. I'm seeing you traveling, going to another place, or going to another industry, another career kung saan parang doon mag-elevate ang buhay mo. Kasi nakita mo yung vision mo nakita mo na, pag ginawa ko to, aangat na ako. Pag ginawa ko to, lalaki pera ko. Pag ginawa ko to, mabibigay ko na sa family ko yung pag-provide sa kanila na mas maayos o kaya doon mas lalago ang magiging solid yung career ko. Parang ganyan. So, nakita ko talaga you're gonna go somewhere that is better, bigger, bolder for you na nakakatakot sa una pero gagawin mo siya dahil alam mo yun yung tanging way para mag-grow ka. Okay? The Two of Wands, clarify natin. Nakita ko rito na once talaga mabuo na yung vision na yan. Nakita kita parang mabuo lang sa isip mo yung planong dire-diretso ka dyan. Once na mag-sure mo lang na, para sa akin to, kaya ko to, gagawin ko to, talagang lilipat ka o i-risk mo yung bagay na yan. So, you're gonna get out of your comfort zone. Ngayon, nag-decide ka pa lang. Ngayon, mabubuo pa lang sa isip mo yung tamang hakbang to really get out of something na stuck ka na. Pero ngayon, mabubuo na yung isip mo at balak mo talagang tulayin na anything. Gawin ang lahat. Do your best para makuha tong milestone na to, tong threshold na to. And then, boom, kikilos ka na talaga. The Two of Wands being clarified by the Queen of Pentacles. Yes, wow. Talagang lalago ang kaperahan mo. Kakasabi ko lang, doon lalago ang pera mo, lalago ang titibay ang negosyo mo, titibay ang trabaho mo, yung career path mo, solid na solid, no? Talagang pera. At nakaupo ka dyan, very, very happy. Kasi yung pinaghirapan mo, nakakamal mo na. Yung pinaghirapan mo, nakukuha mo, napupundar mo. No, so congratulations. I'm seeing you, mag-pay off yung isusugal parang araw. Mag-pay off yung bagay na i-risk mo o susubukan mo o ikakawala mo sa iyong comfort zone na mahirap, nakatakot, puro ka ba, pero gagawin mo, talaga namang bountiful result ang naghihintay for you. In the area of your challenge for the week, bigyan ka ng 3 cards, determination. Kailangan mo determination talaga. Face challenges with determination, you can achieve anything, ma-achieve mo this time, may determination ka. Another message, you have prosperity. Yes, prosperity comes from hard work and a love for life. Yes, yung iyong kasaganahan sa buhay, yung swerte na hinahangad mo, Virgo, makukuha mo daw yan dahil sa tibay mo, dahil sa sipag mo at pagmamahal mo sa buhay mo. Kung talagang gusto mo yan, mahal mo yan, alam ko sisipagan mo alam ko gagawin mo ang lahat doon mo daw ma-attract ang prosperity, mamagnetize mo siya, ang swerte. Another message, you have self-love. Yes, this week, importante din ang self-love is the foundation of all love. Yes, kapag mahal mo ang sarili mo, mahal mo ang mga ginagawa mo, mahal mo ang pinapahalagahan mo ang sarili mong ang sarili mo in general, talaga namang magagawa mo ang lahat. Kasi nakikita mo yung pag-ibig everywhere. Kasi you love yourself. Alam mo na hindi ka gagawa ng isang bagay na kakarampot, talagang maghahangad ka ng malaki kasi you value what you want for your life. Okay? Sa challenge mo, you have the Knight of Cups. Yes, valuing yourself. Ngayon, ano daw yung mga bagay na kaya mong i-offer sa ibang tao? Huwag ka daw panghinaan ng loob kapag halimbawa may opportunity na darating, tapos sabi mo, parang hindi ako dyan, parang hindi ako pwede. Wag na lang, nakakahiya, hindi ako magaling, baka pagtawanan lang ako dyan, baka ma-reject ako, nakakaya, wag na lang. So, mali yung ganun, Virgo. You need
to have this magician card. Kayang-kaya mo yan. Magagawa mo, sabi nga ng spirits mo, this time around, you need to offer yourself. Ano ba yung mga kaya mong ibigay? Ano yung kaya mong i-sell, i-front sa kanila? Parang, uy, ako po, kaya pong ganito, kaya pong ganyan. Magaling po ako sa ganito, magaling po ako sa kanyan. Ano yung mga skills mo at expertise mo na pwede mong i-offer sa kanila for you to be able na matanggap at for you to be able na magkaroon pa ng mas mataas na posisyon o mas mataas na blessing this time. No? Offer yourself. Offer your services. Ika nga, no? Para this time around, makuha mo yung para sa'yo. Nakita ko mag-post ka daw online. Halimbawa, magaling ka magluto ng ganito. Hindi mag-post ka sa online para marami kang kliyente, marami kang customers. Mag-post ka din kung halimbawa wala kang trabaho ngayon. Mag-post ka sa social media mo na kailangan po ba yan, wow. Diba? Lumipad. Para mag-post ka sa social media mo, halimbawa, kailangan nyo po ba na gantong magaling sa computer o IT? Marunong po ako. If you need my services, you can call Chuchu. So, if you want to expand your life, if you want to expand your money, o gusto mo magkaroon ng malaking pagkakakitaan ngayong buwan, ngayong ligong ito, sabi ng spirits mo, you need to offer yourself. Show them kung ano yung kaya mo. At talagang hindi sila magre-refuse sa mga bagay na meron ka. Okay? The Wheel of Fortune is here, clarifying the Knight of Cups. Nakita ko rin dito na once you really open yourself for other possibilities, talaga ipakita mo kung sino ka, ipakita mo kung anong kaya mo gawin, nakita ko rito na iikot ng kapalaran in your favor. Okay? Meron din daw darating na offer para sa'yo this week. Offer of a new job, offer of a new opportunity, or offer of affection, or love, no? At sinasabi ng spirits mo, nasa iyo yung kapangyarihan na baguhin ang buhay mo. Are you gonna accept that or reject that? Nasa iyo yung power, no? Parang narinig ko, huwag ka daw choosy, huwag ka daw matakot, o huwag ka daw mag-aroon ng alinlangan. Kaya mo eh. Kaya mo. Pag lumalabas yung Magician card, this is the right time. So don't reject the offer. Don't waste the opportunity. Kung tatanungin ka nila, uy Virgo, ano bang kaya mong gawin? Ano bang napagtrabuhan mo? Pwede ka ba dyan? Sige po, kaya ko yan. Magaling po ako maganto, magaling po ako maganyan. Pwede kong gawin yan, kayang-kaya ko po yan. So, offer yourself. Kapag dumating yung offer, present yourself nicely. Present yourself in the best way possible. Talaga maiikot na yung kapalaran in your favor. Okay? Kasi parang nakita ko nito, meron ka i-reject daw eh. Parang ayaw mong baguhin, ayaw mong tanggapin, o ayaw mong lapitan. Kasi siguro nahihirapan ka pa mag-decide dito. Nahihirapan ka pang tanggapin, or aksyonan, or ipasa, or tanungin. Kasi parang natakot ka sa mga changes na mangyayari. So ngayon, change is coming once the offer is here. At ang kailangan mo, tanggapin, lakasan mo ang loob mo because this will change your life. Okay? In the area of your fortune, you have begin now. Yes, like I've said, ito na yung tamang panahon. Tamang panahon para gawin na yan. Take your first step. Yes, kakasabi ko lang sa iyo kanina, take the first step and it will be yours. Another message, you have beginning a new cycle. First light. Yes, talaga namang brand new beginning ito. Kaya kilos na. Another message, you have wondrous universe, walk in beauty. Yes, ngayon, huwag ka matakot, huwag ka mag-alalakan. Magaling ka, maganda ka, maayos ka, perfect ka. Ikaw yung best candidate. Ikaw yung best person to get that job. Ikaw yung best person to get that blessing. Kaya, walk in beauty. Okay? This is the beginning of a new cycle. Bagong trabaho, bagong negosyo, bagong pagkakitaan, this is yours. Kaya tapangan mo na. Sabi sa iyo ng fortune mo, take the first step because this time you should begin now because ito talaga yung magbabago na ng kapalaran mo. Don't waste the opportunity. Especially here, with the hangman here, patagal ka lang nagde-delay ng mga bagay-bagay. Dapat noon pa to umandar, noon pa to nakuha, noon pa to nagkaroon ng magandang resulta. Pero ikaw parang dinadelay mo pa. I don't know why. Maybe because you're afraid or you're feeling like kailangan prepared ako, kailangan okay na ako, no? Parang kaka-prepare mo, lalo kang hindi umaandar. Kaka-prepare mo, lalo kang nade-delay. So make sure this time around, actionan na yan, harapin na, upuan mo na, gawin mo na, para mapasa mo na. Kasi nakita ko talaga, this is the right time for you to do it. With the hangman here, may kalinawan ka makukuha this time that everything is going smoothly. Ikaw lang talaga yan nag-iisip na, ay hindi ko kaya, ay ang hirap-hirap, ay paano ba yan? Pero pag tinignan mo yung problema mo sa ibang perspektibo, marirealize mo, kaya ko pala, madali lang pala, gato lang pala. So, may mga kalinawan ka this time na kailangan mong malaman and also kailangan mo ding aksyonan. Hindi pwedeng pag nalinawan ka lang hindi ka nakikilos or pag nalinawan ka, aatras ka na naman. So, pag nalinawan, yes, especially here, lumabas si the star card. Pag nalinawan, dapat in-actionan, dapat kumikilos, dapat ginagawa ng hakbang in order for you to go straight ahead do sa mga bagay na nalinawan ka. With the star card here, yes, hope is alive. Hope is alive. Your prayer is here. Prayer answered, okay? Answered prayer ay nandito. Ang patagal mo itong hinangad at wala nang delay. So malilinawan ka doon na parang, yes, I need to do this. I need to reach for the stars. I need to climb. Kailangan ko sungkitin. Kailangan ko abutin. Kailangan ko ng kumilos ngayon. At yung paglinaw ng isip mo na yan,
wala lang delay, dire-diretso na. Kasi magkakaroon ka ng lakas na loob at tibay ng damdamin to fight, to get it, and it will be yours. Okay, napakaganda for you. In the area of our divine messages, you have your dreams need a practical plan. Yes, ngayon maging practical kayo. Doable, like I said kanina, doable, attainable, reachable. Yung kayang-kayang gawin, wag mo isipin na kalaban mo sila. Kailangan isipin mo kung ano yung tamang paraan ko sa sarili ko para ma-achieve siya. Okay? Another message, you have meditate and contemplate. Yes, mag-relax ka lang. Especially tayo yung problema o tayo mong inaangkin ng mga problema na dapat palagpasin mo. Marami kang problema na hindi naman talaga problema, Virgo. Nako. Kaya sabi ng spirits mo, meditate and contemplate para makahinga ka, para makapag-isip ka ng tama, para lumuwag ang iyong damdamin, maisip mo yung right way out of this. Another message, what do you need to release? O ano mga bagay na kailangan pakawalan? Ito yun. Dalawang card, the Four of Pentacles, let go, let go, let go of something that is temporary, something na umaagaw na yung kaligayahan para mawala na ito mga worry, stress, and overthinking na yan. Okay? What do you need to release? Yan ang kailangan mo isipin this time. In the area of your divine messages, Hierophant. Kung mawala ka sa iyong mga bagay na limitadong pag-iisip, this is the right time for you to get out of the box. Mag-isip ng mga bagong paraan, mag-isip ng mga bagay na, alam mo yun, out of the ordinary, to make sure this time around talagang panalong-panalo ka na. Kasi nakita ko rito, marami ka ng beses na ginawa eh. Paulit-ulit ka na nag-fail, paulit-ulit ka na rin sumubok. Pero sabi ng spirits mo, this time around, mag-decide ka ulit. Kailangan pa rin kumilos. Huwag kang susuko, okay? Huwag kang susuko kasi malapit, like I said kanina, malapit ka na sa threshold mo. Kaya ngayon, kung mawala ka sa system, kung mawala ka sa box, kung mawala ka sa limitado mong mundo, at mag-isip ka na bagong paraan in order for you to really fully get yung mga bagay na gusto mo. And you need to start now, okay? Nakita ko rin dito na if you need a mentor, if you need to ask someone, a supervisor, a boss, or a teacher, someone na talaga makakatulong sa iyo sa ginagawa mo, ask for their help. Tutulungan ka daw nila, okay? Ang sinasabi dito, may basbas ka from the higher power. May basbas ka sa ginagawa mo, kaya huwag ka nang matakot. If you need na malinawan, if you need to, parang, paano kaya to matapos? Paano kaya to magagawa? Kung meron ka mahanap na mentor na related sa ginagawa mo, ask them. Huwag ka na mahiya, and they will help you, okay? The Hierophant is being clarified by the Six of Cups. Yes, nakita ko talaga dito, things will turn out in your favor. Okay? Because Six of Cups talagang turn around plot twist ito no? Sabi ng spirits, magkakaroon ng plot twist yung ginagawa mo kung talagang kakawala ka sa nakasanayan, kakawala ka sa sistema na all along yun na paulit-ulit mo ginagawa. You need to get out of the system, you need to get out of that routine na paulit-ulit na nangyayari pero paulit-ulit ka bumabagsak, diba? Napansin mo, meron kang ginagawa ng paulit-ulit pero ganoon na naman ang effect, ganoon na naman ang resulta, ganoon na naman ang naging nangyari para sa akin. So ngayon, kailangan kong maghanap ng kakaiba to make sure nakakaiba din yung outcome ko for the week. Okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin later. But first, bigyan muna kita ng fortune cards. Unang-una, you have coins. Money will be coming to you. Yes, wow, congratulations. May pera ka this time. Another message, you have firecracker excitement. Yes, exciting news is coming. And you have courage, a journey, either physical or mental. Yes, like I said, meron tagang biyahe, may paglipat, may pag-alis that will give you the satisfaction or meaning sa buhay mo na bago, talagang bubuo sa pagkatao mo this time. O excitement, ika nga. Another message of Dragon, beware of self-delusion. Yes, like I've said, dapat lahat nakabase sa realidad, doable, attainable, reachable, practical. Okay? Hindi pwedeng engrande. Kailangan yung kayang-kaya mo at talagang doable. Another message you have, work, achievement, success. Yun, tamang pattern. Mag-work, mag-achieve, success. Daanan mo yun, success is yours. Another message of Owl, good advice from a wise person. Yes, ito yun. Hierophant, meron ka talagang mentor this week na makakatulong sa'yo, a helping hand, a friend, teacher, magulang mo, natutulong sa'yo para maging maayos sa lahat at talagang magawa mo yung dapat mo gawin. Okay? Ang outcome mo, ito yun. Ano kaya lalaman nito? But first, ihanda mo na, Virgo, yung isang tanong, isang sagot. Sagot natin yan at the end of our reading. So, ang outcome ni Virgo for August 11 to 17 ay you have, the Six of Pentacles. Time for you to receive. Wow, this is a receiving card. Ibig sabihin ko yung mga bagay na gusto mo, makukuha mo. Kung ano yung bagay na binigay mo, babalik din sa'yo. So, equal give and take to, Virgo, Equal give and take. Kaya naman kailangan talaga gumalaw ka na, humakbang ka na, gawin mo na yung parte mo para mag-bounce back din, pabalik sa'yo yung mga bagay na gusto mo. And it will be equally given to you. No? Parang sabi ng spirits mo, it's time for you to be a mirror. Kung ano yung pinakita mo kay mirror, yun din ang babalik sa yung imahe, di ba? So parang ganon. What you give is something that you could take. So ngayon, action na yan. Gawin na, ilaban mo yan, and you will get the good result out of this. Okay? Napakaganda for you. Kaya tama na yung mga worry mo. Naku, wala marating yung worry na yan. Ngayon, sipagan mo ang sarili mo. It will be yours. Okay? The Six of Pentacles being clarified by
The Ten of Pentacles. Wow, talagang lifelong ito. Kung ano man doon ilalaban mo this time, tatrabahuhin mo, at gagawin mo yung makakaya mo, buong puso, lahat ilalaan mo para dyan, tatapangan mo ng sarili mo. Nakita ko naman na babalik sa'yo yung kasaganahan na hinihintay mo. Babalik sa'yo yung bountiful reward for your hard work. Kaya wag na matakot, wag na magkaroon ng alinlangan, ilaban mo ang plano mo, ilaban mo yung gagawin mo this time because it will give you a long-term money, long-term stability, long-term gains. Kuya man po itrabaho, ilaban mo na this time kasi nakita ko talaga, diyan ka talaga magiging solid, regular, talagang siguro hanggang sa mag-retire ka, pinagkatrabahuhan mo yan. For some yung negosyong iniisip mo, go push. Kasi nakita ko talaga babalik sa iyo yung kita more than na ibinigay mo. At talagang pangmatagalan mo yung aasikasuhin for you and your family. So congratulations, you will receive this time a valuable reward na pangmatagalan ang effect for you. Congratulations. Virgo, that is your August 11 to 17. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. So Virgo, close your eyes and concentrate on this one question, okay? Spirit guides, Holy Spirit, bigay kay Virgo sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Okay, Virgo, bigyan pa kita ng Angel Whisper card to clarify your question for today. Dahil ang angel guide mo, nasabi mo ngayon, at ginagabayan ka sa question na to, okay? You have 1 and you have 2. Okay, Virgo, open your eyes. Inhale. And exhale, the answer to your question ay, you have the 9 of Cups in reversed, you have the 8 of Wands in reversed, you have forgiveness, and you have unlikely. Okay, Virgo, sa question mo this time, sabi ng angel mo, unlikely daw. Hindi yan para sa'yo. And magkaroon ka doon ng kapatawaran sa sarili mo, patawarin mo sarili mo, patawarin mo yung ibang tao sa fallout na yan o sa hindi pagtupad sa bagay na yan, no? Okay lang yan, nagkamali ka o nagkamali sila, patawarin mo na, mag-move on ka na. Okay? Very, very good for you. Sabi naman ng spirit guides mo, 9 of Cups in reversed, hindi ka magiging maligaya dyan. It will not give you satisfaction, it will not give you contentment, it will not give you fulfillment. It will keep, parang lagi may kulang kapag yan ang kinuha mong question mo. Pag sinunod mo yung question mo, may kulang dyan, hindi yan talaga swak for you at hindi ka magiging maligaya dyan. Okay? Sabi ng spirit guides mo, with the 8 of Wands in reversed, nakita ko na this is not the right direction for you. Okay? Yan question mo, that is not the right path na dapat mong yakapin. Okay? Bitawan mo yan, let go, find a new direction, find a new way because that will lead you to nothingness. And that will lead you to more problems, to more loneliness, or to more dissatisfaction. Imbes pag niyakap mo yan, sinasabi ko sa iyo, iiwanan mo din yan at maghahanap ka pa ng iba kasi ma-realize mo, hindi pala ako masaya dito. Okay? That will not give you happiness. That is the wrong path. Sabi ng angel mo, forgive yourself for this paghihintay ng matagal o pagkasayang ng oras dyan o paghangad ng mga bagay na yan. Okay lang yan. A lesson learned ito. Forgive them. Forgive everybody circling around that question and move on. Because this time, it is unlikely and it's no. Okay, Virgo? That is the answer to your question. Hopefully, naka-resonate ka. This is also your August 11 to 17. So, kung naka-resonate, naka-rate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. Virgo, I love you. This has been James for James Arrow PH. God bless everybody.